kakatapos lang namin mag-live, paalis na kami, pupunta kami doon sa Victoria, sa Patay, at magmiminsahe ako ng salita ng Diyos. Let's go, papunta tayo sa Patay doon sa Victoria, no? Upang magmensahe ang salita ng ating Panginoon ngayong gabi. Okay, let's go! Noon sa mga kamag-anak at mga naulila ay ikiramay po ang sa inyong mag-anak na ilawian ng Diyos ng buhay. Alam mo, ang pagbawi ng Diyos ng buhay ay hindi natin alam kung kailan ito nangyayari. Pero ang gusto kong sabihin at sinasabi ng Biblia, habang nabubuhay pa naman tayo, matiyak natin ito sa life. Yun ang pinakamalaking pribileyo ng buhay pa na makilala natin ang Panginoon Jesus Cristo. Na yun ay maging tagapagligtas ng buhay natin. Kasi pag wala tayong Diyos at wala tayong tagapagligtas, ay katulad ni Daniel na pinawihan na ng Diyos ng buhay, sa murang edad, 48 lang. 48 pa? 48. At pinawihan na siya ng Diyos ng buhay. Ang tanong ka, kung tayo ay pawihan ng Diyos ng buhay, saan tayo po? Meron pa pong buhay sa kanila. Hindi lamang dito sa buhay nito. At bago tayo ay magpatuloy din ng langit, Panginoon Diyos, samahan niyo kami sa gabi ito. Iyayag mo yung mga salita sa ngalan ni Jesus. Amen. Bubuksan natin. Dito sa Hope chapter 14 verse 10 ay ganito ang sinasabi sa magandang balita, Biblia. Ngunit ang tao kapag namatay, iyon ang katapusan ng kanyang buhay. Sabi na po, pagkalagot ng kanyang hininga, ang tanong, saan naman kaya siya pupunta? Dalawa po ang pupuntahan ng tao. Isang impyerno at isang langit. Sa impyerno po ay 7 beses pinapulo ang apoy na pupuntahan ng tao. Ang tao pag namatay, dalawa, bibigyan siya ng glorified body kapag siya ay pupunta sa langit, katawan ang langit. Pero pag pupunta ka sa impyerno, ay bibigyan ka ng katawang pang impyerno na hindi namamatay. Ngayon, ang tanong dyan, saan mo gusto pumunta? Sa langit o sa impyerno? Kasi dito sa Biblia, sinasabi dito, ngunit ang tao ay kapag namatay, yun na ang katapusan ng kanyang buhay. Wala na. Lahat ng mga pag-aari mo, hindi mo na pag-aari. Yung pinagtatalunan natin yung mga bagay na pinag-aawayan natin. Pag namatay ka, hindi mo na yung pag-aari. Pag-aari na yun ng iba. Amen. Kasi dito sa lupa, wala pang nakadala kahit 5 pag-aari na. Wala pang nakadala kahit isang 5 o isang pirasong pera na nadala ng namatay, wala po. Kaya sabi dito, kailangan masigurado ng tao kung saan siya napupunta habang siya nabubuhay pa. Ngayong nabubuhay pa tayo, ito ang panahong magsisi sa kasalanan. Kasi ang hinihingi sa atin ng Diyos, hindi kung ano pa man, hindi pera, hindi kung ano pa man, kundi ang hinihingi sa atin ng Diyos ay magsisi at magpalibalob sa Kanya. Wala naman siyang ibang hinihingi sa atin. Ang lahat ng mga nakikita mo dito sa lupa ay Diyos ang may-ari niya. Walang ibang hinihingi sa atin. Sabi dito, ngunit ang tao ay pag namatay, iyon na ang katapusan ng kanyang buhay. Tapos na. Pag namatay ang tao, tapos na ang buhay mo dito sa lupa, may buhay pa sa kanila. Ngayon, habang ikaw ay nandito sa lupa, buhay ka pa, mamili ka kung saan mo gusto pumunta. Ngayon, pinapayag dito ng Biblia, sabi niya dito, pagkalagot ng kanyang hininga at tanong, saan naman kaya siya pupunta? Natanong na ba natin ang ating mga buhay kung saan pupunta tayo?
Kung saan tayo pumunta, ganun ba natin? Na maaaring mamaya kung tayo ng Diyos. Walang makakaalam kung kanya kamatayan. Si Daniel, kung alam niya sana mamamatay siya ngayon, mag-iilag sana siya. Di po ba? Pero walang makakaalam na kamatayan natin. Sapagkat ang kamatayan natin, ang buhay natin, ang Diyos ang nagbigay. Hiram lang natin ito. Hiram lang natin ito sa Diyos. Kaya ang gagawin natin, magsisi at tumalikod sa kasalanan at tatanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at Pagkaligtas para kayo ay maligtas. Ngayong gabi, ang susi para maligtas ka, pumasok ka sa buhay na walang hanggan, pagsisihan mo ang iyong kasalanan para ay makalapit sa Diyos. Pangalawa, tanggapin mo si Kristo sa iyong puso. Ngayong gabi, sabi dito, saan kaya pupunta pag nalagot ang hininga? Saan mo ba gusto pumunta? Sagot mo, para mabigyan natin ng solusyon. Kung gusto nyo sa langit pumunta, tatanggapin natin si Kristo ngayong gabi. Sa langit, salamat po. Kung sa langit kayo gusto pumunta, wala naman siguro pumunta sa impyerno. Tanong ko sa inyo, wala, di ba? Ay, siyempre, tama. Nasa ko dito, binibigyan tayo ng Biblia na pagkakataon. Sabi niya, pagkalagot ang hininga, saan ko? Piliin natin ang langit. Walang bayad ito. Ang kondisyon lamang ng Diyos, magsisi sa kasalanan. At tanggapin natin si Yesu Cristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Alam niyo po, ngayong gabi, pasalamat tayo sa Panginoon, dumating sa inyo ang kaligtasan ngayong gabi. Ngayong gabi, gusto ko na lahat tayo ay sumunod sa panalangin. Sumunod tayo sa panalangin. At tatanggapin natin ang Panginoon. Tatanggapin natin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay para tayo maligtas. In case napunin tayo ng Panginoon, mayroon tayong buhay na walang hanggan. At babanggitin natin ngayong gabing ito, sa pagtanggap natin sa ating Panginoon, ay sincero po tayo para makatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Ngayong gabi, ang pipiliin natin ay langit. Yun ay sa pamamagitan ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan at pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Gusto niyo po bang sumunod sa akin sa pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo? Amen. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo mananalangin. Sumunod kayo sa akin upang kayo makatanggap ng buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, na makapangyarihan sa lahat. Ako po ay isang taong makasalanan. Ako po ay nagsisisi at handang tumalikod sa aking mga kasalanan. Panginoon, binubuksan ko po ang aking puso. Kayo na po ang pumasok at maghari sa aking buhay. Mula ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen.